bago makipagkita sa world leader sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Mga kababayan muna natin sa Amerika ang haharapin ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa San Francisco, California, may unang balitang kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, pasado alas 3 ng hapon ngayon dito sa San Francisco sa California at narito tayo ngayon sa South San Francisco Conference Center kung saan idaraos ang kauna-unahang aktibidad na isasagawa ni Pangulong Bongbong Marcos oras na lumapag siya dito sa San Francisco ngayong bago mag-alas 5 ng hapon. Wala raw pahinga ang Pangulo dahil pagkalapag ng kanyang aeroplano sa airport ay diretsyo na siya dito sa Conference Center para makasama ang Filipino community. Sa ngayon tuloy-tuloy ang dating ng marami nating mga kababayan na taga rito sa San Francisco, nakaabang na ang ilan. And of course, sa ngayon, nakahawak tayo sa tenga natin kasi talagang malakas yung sound sa ating paligid dahil sila ay nagsasagawa ng kanilang sound check. Mahigpit ang seguridad dito sa Conference Center. May mga K9 units pa na nag-sweep sa area bago pinayagang makapasok ang mga dadalo. Maging sa buong San Francisco, Igan, pati lang sa mga lugar na pagdarausan ng 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit gaya ng Moscone Center, simula bukas ay lalo pang hinigpitan. Kahit kami, nahirapan sa mga biyahe dahil apektado ng paghihigpit ang ilang transportasyon tulad ng mga cable cars, marami ring mga saradong kalsada. Kabilang sa mga dadalong leader ng mga member economies ng APEC, si Pangulong Bongbong Marcos na umalis dyan sa Pilipinas kagabi, oras sa Pilipinas. Kasama sa kanyang agenda ang pagsulong sa sustainable at affordable energy, pati ang food security. Tiyak ding makikipagpulong ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika. Kabilang sa schedule niya ang pulong kay Elon Musk at TikTok officials para sa layo niyang maisulong ang digitalization. Habang posible naman ang pakikipag one-on-one sa ibang world leaders, bagamat wala pang nakukumpirma. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, bagamat hindi Ambassador to Washington, Babes Romualdez, bagamat hindi makipagpulong ang Pangulo kay US President Joe Biden, may request daw mula sa opisina ni US Vice President Kamala Harris para sa isang pulong. 1989 na itatag ang APEC ng 12 member economies kabilang ang Pilipinas. Bukod sa pagtalakay sa iba't ibang patakaran at issue, nakikinabang ang Pilipinas dahil sa mga ine-export natin sa mga miyembro nito na umabot na sa 21. Kabilang dyan ang Amerika na number 1 sa pinag-e-exportan ng Pilipinas at ang China naman kung saan naman nanggagaling ang pinakamarami nating import. Kanina lang, Igan, ay nakita rin natin na habang pumapasok yung ating mga kababayan, yung mga Filipino community dito sa loob ng Conference Center, ay may mga ilan naman na nagdaos din ng protesta, peaceful protesta sa labas ng Conference Center. Sila ay aabot sa humigit kumulang 100 at of course, gusto nilang iparating yung kanilang mga saloobin na iba't ibang issue laban sa pamahalaan. At ito na ang ikalawang APEC Summit na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos mula nang siya ay manungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Bukas magiging puno ang schedule ng Pangulo pagkatapos naman ng kanyang partisipasyon dito sa San Francisco sa APEC Summit ay magkakaroon siya ng working visit sa Los Angeles, sa California at sa Honolulu sa Hawaii kung saan makakasama rin niya o makakapulong din niya ang mga negosyante at ang Filipino community. So yan muna ang latest situation dito, Igan. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.